Ito na nga palang part 2 ng paghahanda namin para sa fiesta dito sa amin sa La Paz. Maaga pa nga lang gumising na kami para mamalengke sa may tansa. Kasi ang sabi-sabi nila mas mura daw yung mga karne doon kaysa dito sa amin sa may 13 bayan. Sa may tansa paradahan nga pala kami na malengke. Tama nga, mas mura yung mga karne dito kaysa doon sa may 13. Kasi 280 ata ang kilo doon sa may 13, tapos pagdating namin dito sa may tansa, 245 lang yung kilo. Sabi ko nga ba naghihintay kami doon? May naamoy akong pandesal kaya bumili kami ng pandesal worth 100 pesos tapos 5 piso isa. After namin bumili sa karne, pumunta naman kami dito sa may isdaan. Bumili kami ng tulingan, magagatang tulingan kasi yung nanay ko. Favorite kasi din niya ng mga kaibigan ni mama kaya bumili siya. Kahit ako, sarap na sarap dito sa may ginataang tulingan ng nanay ko. Kasi kahit tinik, pwede mong kainin. Halos abutin na nga ng isang malaking kaldero yung niluto ng nanay ko. Pero ilang piraso na lang natira after ng festa. Bentang-benta din naman talaga to ng festa kasi halos maubos talaga. Pinalinis na rin namin yan kay kuya para hindi na kayo maglinis pagdating sa bahay. After nan, bumili naman kami ng gulay dito sa may palengke. Grabe, dito talaga kami namahalan. Sobrang mahal ng mga gulay ngayon. Sabi ko nga, ang dami natin biniling gulay tapos yung mga bisita hindi naman kumakain masyado ng gulay. Kasi napapansin ko yung ibang plato. Or kapag may iba kaming handaan, yung mga gulay nakatabi na lang, hindi kinakain ng mga bisita. Isipin nyo yun, ang mahal-mahal ng mga gulay ngayon pero hindi nila masyadong kumakain. Paano pa kaya pag gulay lang yung handa namin? Charis! Pumunta na rin kami ng 13 bayan. Kasi anong oras pa daw mag-o-open yung tindahan ng mga prutas dun sa tansa kaya dito na kami bumili. Bumili pa nga nanay ko ng strawberry apple. Strawberry apple nga siya kasi medyo maasim talaga. Pag uwi namin, naabutan namin tong karakol dito sa amin. Disperas nga pala ng pesa nung ginanap to. Bakla, yung kumistinda. Gusto ka? Tayo bukas. Oo. Gusto ka bukas. Mga seniority na Ayun. Pagdating nga pala namin dito sa Sherwood, naghanda na nga pala ng mga gagamitin para sa pagsangkot dyan ng mga ulam. Buti na lang may makatulong si mama tsaka sa Teena. Kaya thank you talaga kay Te Emily, Te Janet at Ate Ena kasi tumulong sila para kay mama. Halos sila nga naghiwa ng mga karne. Kasi hindi ko rin talaga kaya maghiwa ng matagal tsaka maraming karne. Kasi mas nauna ko pang mahiwa yung mga deliri ko kaysa sa karne na lulutuin namin. Charis, pero totoo yun. Marami rin kasi kaming karneng nabili. Halos 120 kilos ata yung nabili namin doon sa palengke. Pero sa totoo lang, nag-aalaga talaga kami ng mga baboy kapag malapit na ang festa. Kaso itong festa hindi kami nag-alaga. Kasi sa totoo lang wala talaga kami balak maghanda. Kaso dahil birthday ng tatay ko, ni Roniel at ni Shadow, naghanda kami. Para isang handaan na lang daw. Sabi ko nga sa nanay ko, bakit hindi na lang talaga nag-alaga ng baboy? Kasi feeling ko mas makakamura kami. Kaso mas mahal daw kasi may mga feeds pang papakainin sa baboy. Pinakuluan na nga rin pala yung balat ng baboy dyan. Gagamitin kasi yan para sa dinuguan na gagawin ngayon. Mas okay na kasi magdinuguan ngayon kasi medyo matagal siyang lutuin. Mas masarap kasi kapag lutong-luto yung dugo kapag nagdinuguan tapos malapot-lapot yung sabaw. Sinangkot siya na nga rin pala ng nanay ko tsaka na Ate Emily tong menudo. Grabe tong menudo namin, isang punong langgana yung nagawa dito, ang dami rin pala. Pero yan talaga nagpapasarap sa menudo yung kinakamay habang inahalo. Syempre kailangan kasi manuot talaga yung lasa dyan sa may karne. Para masarap yung magiging menudo natin sa festa. Hindi nga kinaya na isang malaking kawali nung niluto. 2 kawaling malaki pa ngayon nagamit dyan. Tapos nakita ko din dito, dumating na pala si Kuya Jojo. Tumulong din pala siya maghiwa tapos nagbalot na rin siya ng lumpia katulong na Teena. Ang tulong ko nga pala dyan, pag-iwahiwalay na lang yung mga wrapper. Tapos mag-video kasi feeling vlogger tayo charis. Hinangon na rin pala yung pinapakulo ang balat ng baboy kanina para dun sa dinuguan. Kaya ayan, hiniwan na ni Kuya Junior tsaka ni Kuya Joel. After kasi niyan, gigisahin pa nila. Birthday nga rin pala ni Shadow niyan, kaya ayan, binigyan ko ng hotdog yung mga dogs namin. Alam kong bawal pero isang beses lang naman kasi namin ginagawa yan. Sana nag-enjoy yung mga dogs ko kahit hotdog lang yung binigay ko. Kasi tahimik din talaga yung wallet ko ngayon, charis. Pag fiesta kasi kulang talaga yung 50k mo kasi dami mong kaibigan. Tapos ayan, kahit alam kong pagod na yun sa Te Emily, napapasayaw pa rin talaga siya sa mga tugtugan dito. Pampabawas pagod din yung mga pinapatugtog kasi, halos party-party. Tapos nakita ko dito, nagluluto na rin pala sila ng dinuguan.
Sinimulan na rin pala nila magisa ng dinuguan. Para yung dugo, nanay ko na naglinis nun kaninang umaga. Tapos sa Teena nakita ko, nagre-ready na pala, gumagawa na pala siya ng butchi dito. 60 pieces nga rin pala yung nagawa niya. Favorite talaga to ng mga tao dito sa amin, lalo na mga bisita namin. Kaya kung gusto niyo umorder kay Teena, i-PM nyo lang siya, Ena Corpus, Charis. Pero totoo, marami umorder sa kanya niyan. Sulit din kasi talaga yung mga palaman ng butchi na Teena, hindi ka malulugi. 10 pesos niya nga pala binibenta isa yan. Tapos nagpatukan na rin ng mga manok at pabo yung tatay ko. Yun lang, salamat sa pananood. Thank you!